Kamusta naman kayong lahat mga huwan? Sa video na ito ay mapapanood nyo ang mga horror action thriller Tagalog recap natin ng pelikulang 28 Days Later at 28 Years Later Part 1 at Part 2. When the infected attack, what do they see? Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Ang Cambridge Primate Research Center sa Great Britain ay pinag-eeksperimentohan ang mga chimpanzee habang pinapanood sa mga ito ang mga video patungkol sa mga kaguluhan sa buong mundo. Ilang saglit ang isang grupo ng mga animal rights activist ay sinugod ang laboratorio upang pakawalan ang mga unggoy na pinag-eeksperimentohan sa pasilidad. Subalit kahit pa sinabihan sila ng scientist na infected ng rage virus ang mga unggoy ay pinagpilitan pa rin ng grupo na pakawalan ang mga hayop hanggang sa inatake ng isa sa mga unggoy ang babaeng aktivista at kalaunan ay naging zombie ito. Dahil sa nangyari ay doon na nagsimula ang pagkalat ng virus sa buong Great Britain, makalipas ang 28 araw. Ang bicycle courier na si Jim ay nagising sa ospital matapos ang ilang araw na pagka-comatose niya. Ngunit pagbangon ni Jim ay napansin niyang wala siyang makitang tao sa paligid at naisipan ng lalaki na suotin ang patient uniform niya upang magmasid sa mga pasilidad ng ospital. Sinubukan ni Jim na gamitin ang mga telepono ngunit hindi gumagana ang mga ito pero nang nakita ng lalaki ang mga nagkalat na pagkain mula sa mga nawasak na vending machine ay agad na kinuha niya ang mga ito sa sahig. Paglabas ni Jim sa ospital ay nagtungo siya sa sentro ng London, subalit napansin niyang tila nagkaroon ng malawakang kaguluhan sa buong syudad at wala rin siyang makitang ni isang tao sa buong paligid kahit sumigaw pa siya ng ilang beses. Maya-maya ay dinampot ni Jim ang mga nagkalat na pera sa daan at nakita niya sa isang dyaryo na pinalikas ang lahat ng mga tao mula sa syudad. Pagkatapos ay nakita ni Jim ang isang malaking bulletin board na may nakadikit na mga impormasyon patungkol sa mga nawawalang tao sa London. Hindi nagtagal ay naisipan ni Jim na pumasok sa kalapit na simbahan ngunit biglang tumambad sa kanya ang napakaraming labi ng mga tao. Nakakita si Jim roon ng ilang buhay na tao ngunit kakaiba ang kinikilos ng mga ito kaya't nagmasid na lang siya sa iba pang parte ng simbahan. Hanggang sa nakasalubong ni Jim ang pari, subalit dahil aatakihin siya nito ay nahampas niya ito sa ulo. Pagkatapos ay tumakbo si Jim sa mga lansangan ng London at biglang hinabol siya ng napakaraming infected pero ang mga survivor na sina Mark at Selina ay pinagbabato ang mga zombie ng mga Molotov cocktail. Kalaunan ay pinasabog ni Mark ang kalapit na gas station upang hindi na sila mahabol ng mga zombie na kinasabog rin ng iba pang gusali sa paligid. Ilang saglit ay sinama ni Selina si Jim sa hideout nila sa isang abandonadong candy shop at pinakilala ng lalaki ang sarili sa dalawa. Ang huling naaalala raw ni Jim ay nagbibisikleta siya sa kalsada bilang courier nang biglang nabangga siya ng isang kotse at kanina lang ay nagising siya sa ospital. Pinaliwanag naman ni Mark at Selina na nagsimula ang impeksyon sa mga maliliit na village ng bansa hanggang sa biglang kumalat na rin ang rage virus sa buong London. Nabalitaan nila na kumalat rin ang virus sa iba pang bansa ngunit nang sinimula ng gobyerno na ilikas ang mga tao sa London ay huli na ang lahat. Ngayon ay wala nang namamahalang gobyerno o mga pulis sa lugar. Ilang saglit ay naisipan ni Jim na puntahan ang mga magulang niya sa bahay nila ngunit nasabi ni Selina na malaki ang posibilidad na patay na sila. Pero si Mark ay nasabing sasamahan nila si Jim na puntahan ang magulang niya bukas ng umaga dahil yun ang oras na ligtas sila mula sa mga infected. Kinaumagahan ay agad na sinimulan ng tatlong maglakad papuntang Deptford kung nasaan ang bahay ni Jim subalit pagpasok ng lalaki sa loob ay laking gulat niya na makitang wala ng buhay ang mga magulang niya dahil in-overdose nila ang mga sarili sa gamot. Mula sa litrato na hawak ng ina ni Jim ay nabasa niya ang mensahe nito para sa kanya at labis na napaluha siya. Nasabi naman ni Mark at Selina na mas maigi nang namatay ng mapayapa ang mga magulang ni Jim kumpara sa mga kaanak nila na namatay dahil sa pandemya ng virus. Pagkatapos ay napagdesisyonan ng tatlo na doon na sila magpagabi. Maya-maya ay habang natutulog sina Selina ay naisipan ni Jim na panoorin ang video recording nila ng mga magulang niya. Ngunit dahil sa liwanag ng TV sa bahay ay mabilis na sinugod si Jim ng mga kapitbahay nilang naging mga zombie pero sina Selina at Mark ay agad na pinigilan at tinapos ang mga ito. Subalit dahil nakalmot si Mark ng infected ay hindi nagdalawang isip si Selina na tapusin rin ang kaibigan niya.
Matapos makumpirma ng babae na hindi nakagat ng zombie si Jim o napunta sa bibig niya ang dugo ng infected ay sinabihan niya ang lalaki na magpalit ng kasuotan bago sila umalis ng bahay. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kalaunan ay habang naglalakad sa labas ay nasabi ni Selena kay Jim na kahit sino pang makita nilang maging infected ay kailangan nila silang tapusin agad dahil ang virus ay mabilis na umeepekto sa katawan nila. Hindi nagtagal ay napansin ni Jim ang ilaw sa gitna ng isang condominium at naisipan nilang puntahan ang gusali. Ngunit nang nagpahinga sina Jim sa pag-akyat sa hagdan ng building ay napansin nilang sinugod sila roon ng mga zombie. Pero pagtakbo ng dalawa ay nakasalubong nila ang survivor na si Frank at magaling na kinalaban nito ang dalawang infected bago niya pinapasok sina Jim sa condo unit nila. Nakilala ni Jim ang babaeng anak ni Frank na si Hannah at masayang uminom sila ng espesyal na alak bilang selebrasyon dahil labis na natutuwa si Frank na nagkaroon sila ng mga bisita. Maya-maya ay inahit ni Jim ang bigotit balbas niya at sinabi sa kanya ni Frank na doon na sila magpagabi. Pagkatapos ay nasabi ni Jim kay Selena na sa tingin niya ay mabubuting tao sina Frank at nagpasalamat siya sa babae dahil kung hindi sa kanya ay malamang ay patay na siya. Sa sunod na araw ay pinunta ni Frank si Jim sa rooftop ng gusali kung nasaan ang napakaraming mga batya nila na ang mga ginagamit ng mag-ama upang makapagkolekta ng tubig mula sa ulan. Ilang saglit ay pinarinig ni Frank sa dalawa ang na-record niyang radio broadcast ng isang grupo ng mga militar na hinihikayat ang mga survivor na magtungo sa 42nd blockade sa Manchester upang mabigyan sila ng proteksyon at nasabi pa ng sundalo sa radyo na mayroon silang lunas sa impeksyon. Pagkatapos ay hinikayat ni Frank sina Selena na sumama sa kanila papunta sa blockade dahil posibleng hindi marating ng mag-ama ang lugar ng silang dalawa lang. Ngunit nasabi ni Selena na posibleng patay na ang mga sundalo na nag-broadcast sa radyo at malaking kasinungalingan na may lunas ang mga ito sa virus. Si Hannah naman ay nasabing kailangan nilang subukan na puntahan ang lugar at maaaring maprotektahan pa sila ng mga sundalo mula sa mga infected. Maya-maya ay sumang-ayon na sina Selena at Jim sa mag-ama at sakay ng kotse ni Frank ay agad na sinimulan nilang bumiyahe papuntang Manchester. Hindi nagtagal ay dumaan sina Frank sa isang madilim na tunnel at nang pinilit ng lalaki na idaan ang kotse niya sa mga labi ng mga infected sa kalsada ay biglang na-flat ang isang gulong ng sasakyan. Subalit nang papalitan ng mag-ama ang gulong ay biglang nagtakbuhan sa kalsada ang napakaraming daga. Napansin naman ni Selena na nagtatakbuhan pala ang mga daga dahil papunta sa kanila ang malaking grupo ng mga zombie kaya't pinagtulungan ng apat na palitan ang gulong ng kotse bago sila maabutan ng mga infected. Maya-maya ay huminto ang grupo sa isang abandonadong supermarket upang kumuha roon ng maraming supply nila ng mga pagkain na labis na kina-enjoy ng grupo. Kalaunan ay nakalampas na sina Frank sa London at nakakita sila ng isang oil truck sa tabing kalsada. Habang kumukuha si Frank ng gas sa truck para sa kotse nila ay naisipan ni Jim na magmasid sa kalapit na diner at nakakita siya roon ng ilang labi ng mga tao. Nang inatake si Jim ng isang batang zombie ay pinalo niya ito ng baseball bat sa ulo. Paglabas ni Jim sa diner ay nagpatuloy ang apat na bumiyahe papuntang Manchester at pagdating nila sa isang wasak na kastilyo ay doon nila naisipang magpahinga at kumain. Ilang saglit ay nasabi ni Selena kay Jim na narealize niyang mali ang paniniwala niyang sapat na ang manatiling buhay dahil kailangan rin nilang ma-enjoy ang buhay nila at biglang hinalikan ng babae si Jim sa pisngi. Kalaunan ay nakakita ang grupo ng isang pamilya ng mga kabayo sa di kalayuan. Pagsapit ng gabi ay napagdesisyonan ng grupo na sa wasak na kastilyo na sila matulog pero dahil hindi makatulog sina Jim at Hannah ay binigyan sila ni Selena ng mga sleeping pills na natabi niya dahil isa pala siyang chemist. Subalit maya-maya ay binangungot si Jim na nag-iisa na lang siya sa lugar na ang pinakakinakatakutan niya pero agad na ginising siya ni Frank. Kinaumagahan ay agad na pinagpatuloy ni Frank ang pagbiyahe nila at hindi nagtagal ay narating na nila ang Manchester na nawasak na. Pagpunta ng grupo sa 42nd blockade ay nadatnan nila ang lugar na wasak na rin at wala silang makitang ni isang sundalo sa paligid na labis na kinadismaya ni Frank dahil napakalayo ng nabiyahe nila makapunta lang roon. Kalaunan ay biglang nag-ingay ang isang uwak at inis na pinaalis ito ni Frank subalit biglang natuluan ang mata niya ng dugo ng infected na bangkay. Nilapitan ni Hannah ang ama pero galit na pinalayo ni Frank ang dalagita sa kanya at agad na napansin ni Selena na infected na ang lalaki. Pero bago pa tapusin ni Jim si Frank ay nakarating na sa lugar ang mga sundalo at mabilis na pinagbabaril ng mga ito si Frank. Maya-maya habang labis na nalulungkot ang tatlo sa sinapit ni Frank ay dinala sila ng mga sundalo sa base nila sa isang tagong mansyon at doon nakaharap ni Jim si Major Henry West. Agad na naligo si Jim sa mansyon at ilang saglit ay nasabi sa kanya ni Selena na nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa at labis na naaawa pa siya kay Hannah dahil sa pagkamatay ng ama nito.
Upang mapakalma naman si Selena ay hinalikan ni Jim ang babae ngunit inis na umalis ito ng silid. Kalaunan ay pinakilala ni Major West kay Jim ang cook nilang si Jones at ang infected na sundalo nilang si Miller na kinulong nila sa mansyon upang pag-aralan at upang malaman nila kung gaano katagal makakasurvive ang isang infected ng walang kinakain. Dagdag pa ni West na mula sa paraan na yon ay makakasurvive sila laban sa impeksyon at yun ang tinutukoy niyang lunas nila sa virus. Pagkatapos ay habang nililibot ng Major si Jim ay pinaliwanag niya na ang plano nila ay itaguyod muli ang sibilisasyon ng sangkatauhan. Pagsapit ng gabi ay masayang kumain ang mga sundalo na kasama ang tatlo sa hapagkainan nila. Kalaunan ay biglang natigil ang pagkain ni na Major West nang sumugod ang ilang mga zombie sa base nila at ang mga sundalo ay agad na pinagbabaril ang mga ito. Pero sa patuloy na pagbaril ng mga tauhan ni Major West sa mga infected ay nagtagumpay silang mapabagsak ang mga ito at mapigilan na makapasok sa mansyon. Ngunit pagbalik sa mansyon ay puwersahang inakit si Selena ng sundalong si Mitchell at agad na pinigilan ito ni Sergeant Farrell. Si Major West naman ay inis na sinabihan ang lahat na tanggalin ang mga labi ng mga zombie sa harap ng mansyon nila. Pagkatapos ay pinasok ni West si Jim sa opisina niya upang aminin sa kanya na pinangakuan raw ng Major ang mga sundalo niya ng mga kababaihan upang mataguyod muli nila ang sibilisasyon ng sangkatauhan sa hinaharap. Pero si Jim ay nagmadaling sinabihan sina Selena at Hannah na kailangan nilang umalis sa mansyon. Subalit biglang pinigilan ng tatlo ng mga sundalo at si Sergeant Farrell na sinubukan na tulungan sina Jim na makatakas ay tinugis ng mga tauhan ng Major. Dahil tumanggi si Jim na sumang-ayon sa plano nila kina Selena ay kinulong siya sa likod ng mansyon na kasama si Farrell. Nasabi naman sa kanya ng Sergeant na malaki ang posibilidad na hindi kumalat sa buong mundo ang impeksyon at habang isinasailalim sa quarantine ang buong Great Britain ay namumuhay ng normal ang ibang mga bansa. Kinaumagahan ay upang tapusin sina Farrell at Jim ay pinunta sila nina Mitchell at Jones sa labas ng mansyon kung saan nila tinambak ang mga labi ng mga infected. Pero nang sabay na binaril ng dalawa si Farrell ay kamuntikan ng matamaan si Mitchell ng bala ni Jones na labis na kinagalit niya rito at si Jim ay ginamit ang pagkakataon na yon upang makapagtago sa mga bangkay. Nang hinanap ng dalawang sundalo si Jim ay agad na tumakbo siya sa kakahuyan at nakita niya ang isang eroplano sa himpapawid na katunayang totoo ang teorya ni Farrell na namumuhay ng normal ang mga tao sa ibang bansa. Maya-maya ay sinabihan ni Major West ang mga sundalo niya na puwersahang pagsuotin sina Selena ng mga kasuotan ng babaeng dating naninirahan sa mansyon upang maging presentable sila. Pero matapang na sinabihan ni Selena ang mga sundalo na hindi silang dalawa magpapalit ng mga kasuotan kung hindi sila aalis ng silid na ginawa nga ng mga ito. Pag-alis ng mga sundalo ay papainumin ni Selena si Hannah ng sleeping pills ngunit mabilis na napigilan siya ng isang sundalo. Pero si Jim ay pinatunog ang alarm ng abandonadong blockade at sina Major West at ang sundalong si Davis ay pinuntahan ng lugar upang mag-imbestiga habang ang iba ay nagbantay kina Selena na nakasuot na ng mga pulang dress. Kalaunan habang naglilibot si Davis sa blockade ay mabilis na tinapos ito ni Jim at maya-maya pagbalik ni West sa truck ay nakita niya sa loob ang labi ng sundalo. Pagkatapos ay napansin ng Major na winasak ni Jim ang mga wire ng sasakyan at nang sinugod siya ng mga zombie ay agad na pinagbabaril niya ang mga ito bago tumakbo pabalik ng base nila. Ilang saglit pagbalik ni Jim sa mansyon ay pinakawalan niya si Miller mula sa gapos nito at agad na inatake ng infected ang isang sundalo na nagbabantay kina Selena. Nang tumakbo ang dalawa ay naharang sila sa daan ng iba pang mga sundalo pero si Hannah ay nagawang makatakbo mula sa kanila. Samantala si Miller kasama ang na-infect niyang sundalo ay inatake ang isa pang sundalo habang si Jim ay mabilis na sinaksak si Jones sa tiyan nang pumasok siya sa mansyon. Pagkatapos ay nakita ni Jim sa isang silid ang sundalong sugatan na wala ng bala at hinayaan niya itong atakihin ng mga infected na sundalo. Samantala pagbalik ng Major sa mansyon ay nakita niya si Jones na nakahandusay na sa sahig. Kalaunan nang pumasok ang isang infected na sundalo sa silid kung nasaan si Hannah ay agad na nagtago siya sa likod ng malaking salamin hanggang sa umalis na roon ang zombie. Maya-maya ay nakita ni Jim si Selena sa hallway na ginawang hostage ni Mitchell pero nang gagahasain na ng sundalo ang babae ay mabilis na inatake ng bida ang kalaban hanggang sa walang awang natapos niya ito. Pagkatapos ay nagkahalikan ang dalawa pero hindi nagtagal ay nakita sila ni Hannah sa daan at napalo ng dalagita ang ulo ni Jim dahil pinagkamalan siya nitong infected. Subalit pagbalik ng tatlo sa kotse ay nandoon na pala si West at agad na binaril nito si Jim. Pero si Miller ay inatake ang Major mula sa loob ng sasakyan at dinala siya nito sa loob ng mansyon habang ang tatlo ay sumakay na sa kotse at minaneho ito ni Hannah palayo ng lugar. Makalipas ang 28 araw, makikita ang ilang mga infected na nagsisimula ng mamatay dahil sa labis na kagutuman.
habang si Jim ay nagising sa isang bahay sa Cumbria matapos niyang makarecover mula sa tama ng bala sa katawan at nakita niya si Selena na nagtatahi ng malaking tela. Ilang saglit ay sinabihan sila ni Hannah na paparating na sa lugar ang isang European surveillance jet at nagmadaling nilatag ng tatlo sa labas ang mga tela na may mensaheng hello upang makita ito ng mga militar sa aircraft. Labis na kinatuwa naman ni Selena na sa wakas ay napansin sila ng mga militar ng Europa. Dito na nagwawakas ang 28 Days Later at susunod naman ang 28 Years Later Part 1. Isang araw sa Scottish Highlands, ang batang si Jimmy Crystal kasama ang iba pang batang kamag-anak niya ay nanunood ng programa sa telebisyon nang biglang pumasok sa bahay nila ang mga taong naging infected ng rage virus at naging mga zombie. Habang inaatake at nilalamon ng mga infected ang lahat ng miyembro ng kamag-anak ni Jimmy ay nagmadali siyang pumunta sa kalapit na simbahan upang puntahan ang ama niyang pari. Ngunit nang sinabi ni Jimmy sa ama ang tungkol sa mga zombie ay nasabi nitong hindi sila patay kundi naligtas na dahil iyon ang araw ng Judgment Day. Pagkatapos ay binigay ng ama sa anak ang rosaryo niya bago tumakbo si Jimmy at nagtago sa ilalim ng simbahan habang ang pari ay nagpalamon sa mga infected hanggang sa naging zombie na rin siya. Kalaunan ay nagmadaling tumakbo si Jimmy papunta sa bayan. Ang rage virus ay kumalat sa buong United Kingdom at bumalik ito sa kontinente ng Europe. Ang Great Britain naman ay isinailalim sa quarantine upang hindi kumalat ang virus sa ibang bansa at ang mga survivor na naiwan roon ay napilitang protektahan ang mga sarili. Makalipas ang 28 taon, ang tanging komunidad ng mga survivor ng Great Britain ay naninirahan sa Lindisfarne Island o ang Holy Island na isang safe zone mula sa virus at nakahiwalay mula sa mainland ng bansa. Makikitang ang isla ay dinidepensahan ng mga malalaking sandata at ng maraming bantay. Isa sa miyembro ng survivor community ay ang scavenger na si Jamie at ang binatilyong anak niyang si Spike. Habang kumakain sila ng agahan ay biglang sumakit ang ulo ni Ayla na ang ina ni Spike at agad na pinuntahan siya ng mag-ama. Si Ayla ay dumaranas ng kawalan ng memorya at ng iba pang mga karamdaman ngunit hindi matukoy ni na Jamie kung anong sakit ng asawa dahil walang doktor sa isla nila. Ngunit nang nasabi ni Jamie kay Ayla na isasama niya ang anak nila sa pangangaso niya sa mainland ay labis na nagalit ito dahil napakabata pa ng anak nila upang ilabas ng isla. Kalaunan nang kumalma si Ayla ay nagsinungaling sa ina si Spike na papasok siya sa eskwela at ang kapitbahay nilang si Sam ay binigay sa kanya ang nagawa nitong pana. Bilang parte ng initiation ni Spike sa pagiging binatilyo ay isasama siya ng ama sa labas ng Holy Island upang mangaso ng mga zombie at ang mga mamamayan ng isla ay masayang binati si Jimmy sa unang pangangaso niya. Pagdating sa gate ng isla ay binantaan si Spike ng leader ng mga bantay na si Jenny na kapag hindi siya nakabalik ay walang pupunta sa kanya upang hanapin siya. Pagkatapos ay binuksan na ng mga bantay ang malaking tarangkahan ng isla at dumaan ang mag-ama sa isang makitid na daan sa gitna ng dagat upang makarating sa mainland ng Great Britain. Ang daanan na iyon ang tanging landas patungong mainland pero kapag tumaas ang tubig ng dagat ay wala nang makakadaan dito dahil matatangay na sila ng malakas na alon. Maya-maya pagdating ng mag-ama sa mainland ay labis na namangha si Spike na makita ang kalawakan ng lugar pati na ang napakaraming nagtatakbuhang mga hayop mula sa di kalayuan. Sa kasalukuyan na yon sa Holy Island ay makikita ang isang grupo ng mga kabataan na sinasani na pumana ng mga infected. Kalaunan pagdating nina Jamie sa kagubatan ay nakakita sila ng isang slow-low zombie at sinabihan niya ang anak na tamaan ng palaso ang nilalang sa leeg upang matapos ito. Kahit pa kinakabahan ay pinana ni Spike ang infected at nagawa niya itong matamaan sa leeg. Nang inatake sila ng iba pang slow-lows ay mabilis na pinana ni Jamie ang dalawa sa mga ito pero hinayaan ng lalaki ang isa na makatakbo palayo. Naging proud naman si Jamie sa magaling na pag-asinta ng anak at sa patuloy na paglalakad nila sa kagubatan ay nakakita sila ng isang abandonadong bahay. Agad na pinasok ng mag-ama ang bahay upang maghanap ng mga mapapakinabangang bagay hanggang sa nakita nila roon ang isang lalaki na nakabitin ng patiwarik. Nasabi ni Jamie na posibleng tinali ang lalaki roon upang ipakain sa mga zombie bilang parusa at dahil infected na ito ay sinabihan niya si Spike na tapusin na ang lalaki. Nag-aalinlangan ang binatilyo na tapusin ang lalaki pero nang biglang nahulog ito ay mabilis na pinana siya ni Spike sa ulo. Patuloy na naglakad ang mag-ama sa kagubatan ng mainland ngunit ilang saglit ay nakakita sila ng isang ulo ng hayop na nakasabit sa puno. Na-realize ni Jamie na ang Alpha o ang leader ng mga zombie ang may gawa noon at agad na sinabihan niya si Spike na babalik na sila sa isla. Ngunit biglang hinarang sila sa daan ng Alpha at ng grupo ng mga infected nito kaya't nagmadaling tumakbo ang mag-ama palayo sa kanila. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan ay magaling na pinana ni Jamie ang ilan sa mga zombie at nagagawa niyang mapatumba ang mga ito.
Subalit dahil sa sobrang kaba ay hindi matamaan o mapana ni Spike ang mga infected sa katawan. Mabilis na bumalik ang mag-ama sa abandonadong bahay at habang tinutulungan ni Jamie ang anak na makaakyat sa attic ay nagpatumba pa siya ng ilang zombie hanggang sa nagawa nilang dalawa na makaakyat sa taas ng bahay. Mula naman sa attic ay nakita ni na Jamie sa di kalayuan ang alpha na naghihintay sa kanilang lumabas. Pinaliwanag ng ama sa anak na ang mga alpha ay nag-evolve sa mas malaki, matalino at mas malakas na zombie kumpara sa iba ng dahil sa rage virus. Pero dahil naubos na ang mga palasyon nila ay maghihintay rin sila roon. Maya-maya pagsapit ng gabi ay napansin ni Spike ang isang bonfire sa di kalayuan at natanong niya sa ama kung anong nandoon. Ngunit nasagot ni Jamie na hindi niya alam dahil hindi pa siya nakakarating sa parteng yun. Kalaunan habang natutulog ang mag-ama ay biglang nagtakbuhan sa labas ang malaking grupo ng mga hayop at nagsisimula ng gumuho ng bahay dahil sa sobrang luma nito kaya't agad na lumabas roon ang dalawa. Pagkatapos ay nagmadali silang tumakbo papunta sa makitid na daan at kahit pabahagyang mataas na ang tubig ay dumaan rito sina Jamie. Subalit pagdating ng mag-ama sa gitna ng passage ay napansin nilang tumatakbo ang alpha papunta sa kanila kaya't mabilis na tumakbo ang dalawa pabalik ng isla. Ginamit ni Jamie ang sipol niya upang maalerto ang mga bantay sa gate at agad na pinana ng mga ito ang alpha ng maraming beses hanggang sa mapabagsak nila ang nilalang bago nito maatake ang mag-ama. Matapos naman makumpirma ni Jenny na hindi infected ang dalawa sa pagtingin niya sa mga mata nila ay pinapasok niya ang mga ito sa gate. Maya-maya ay masayang nagdaos ng party ang mga mamamayan ng isla dahil sa matagumpay na unang pangangaso ni Spike sa mga zombie at sa ligtas na pagbalik ng binatilyo sa kanila. Nagsinungaling pa sa lahat si Jamie na hindi nagminti si Spike sa bawat pagpana niya sa mga infected na kinagulat nito sa ama. Ilang saglit sa gitna ng kasiyahan nila ay nakita ni Spike si Jamie na hinila palabas ng bar ng babaeng si Rosie at nasaksihan niyang palihim na nakipagtalik rito ang ama sa isang tagong sulok. Labis na kinagalit iyon ng binatilyo kay Jamie at naisipan niyang umalis na sa party at umuwi na sa bahay nila. Nakita ni Spike sa sala si Sam na ang nagbantay sa ina niya habang wala sila sa bahay at nakwento niya rito ang lahat ng mga nagawa niya sa pangangaso nila ng ama sa mainland. Nabanggit pa ng binatilyo ang tungkol sa isang bonfire na nakita niya sa Timog Kanluran pero si Sam ay nasabing malaki ang posibilidad na yon ay si Kelson na ang dating doktor ng village nila. Nasabi ni Spike na nagsinungaling pala sa kanya ang ama nang sinabi nitong patay na ang lahat ng doktor sa isla kaya't walang makakasuri ng sakit ng kanyang ina. Pero nasagot ni Sam na posibleng nasabi yon ni Jamie upang hindi siya matakot kay Kelson dahil ito ay tila isang baliw na doktor. Ngunit ang binatilyo ay inakalang nagsisinungaling rin sa kanya si Sam at masama ang loob na yumakap siya sa ina bago matulog. Kinabukasan ng isang grupo ng mga Swedish NATO soldiers ay hinahabol at inaatake ng napakaraming infected sa mainland. Ngunit kahit matapang na kinalaban ng mga sundalo ang mga zombie ay nagagawa silang maatake at matapos ng mga ito hanggang sa 3 na lang ang natira sa kanila. Pagpasok ng mga sundalo sa isang abandonadong istruktura ay mabilis na inatake sila ng isa pang alpha zombie na si Samson pero ang sundalong si Eric ay nagawang makalabas ng gusali. Maya-maya ay pumunta sa silid si Jamie at nasabing nakatulog raw siya sa sakahan dahil sa sobrang kalasingan kagabi. Ngunit si Spike ay masama ang loob na bumangon at ilang saglit habang naghahanda si Jamie ng almusal ay tinanong siya ng binatilyo tungkol kay Kelson na ang nagpaliyab ng bonfire kagabi sa mainland. Agad na na-realize ni Jamie na nalaman yun ng anak ng dahil kay Sam pero nasagot niyang dating doktor si Kelson ngunit ngayon ay isa na itong baliw. Kinuwento ni Jamie na 15 years ago noong nagkokolekta siya ng mga pagkain sa mainland kasama ang iba pa ay nakita nila si Kelson na humila at nagdala ng daang-daang mga labi ng mga tao sa tapat ng bahay nito upang sunugin sa malaking apoy. Binati pa sila ni Kelson nang nakita sila ng lalaki mula sa kagubatan na tila normal lang ang ginagawa nito pero agad na umalis sila roon at mula noon ay walang sino man ang bumalik sa lugar na yun. Ngunit nasabi ni Spike na sa tingin niya ay mamamatay na ang ina niya at kapag wala na siya ay makakapiling na ng ama si Rosie. Labis na kinagalit ni Jamie ang nasabi ni Spike at ang binatilyo ay malungkot na pinuntahan ng ina niya. Nang pumunta rin si Jamie sa silid ay galit na tinutukan siya ni Spike ng patalim at pinaalis siya sa bahay nila pero mabilis na naagaw ito ng ama. Kalaunan ay binalik niya sa binatilyo ang patalim at masama ang loob na umalis siya sa kanilang bahay. Maya-maya ay dinala ni Spike si Ayla sa hardin ng isla habang siya naman ay sinunog ang stockroom ng mga sandata ng mga bantay. Pagkatapos ay nagkunwari si Spike na nakita niyang nasusunog ang stockroom at tinuro niya ito sa mga bantay kaya't nagmadaling inapula ng mga ito ang sunog. Agad na sinama ng binatilyo ang inapalabas ng gate at nagsinungaling siya kay Ayla na ilalakad niya siya sa kapatagan ng isla. Ngunit pagdating nila sa mainland ay nasabi ni Ayla na hindi sila dapat nandoon dahil napakamapanganib ng lugar na yon.
Inamin naman ni Spike na pupunta sila sa isang doktor upang mapagaling ang sakit niya at kumalma na si Ayla. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad ang mag-ina patungong Timog Kanluran at nang nakakita sila ng isang abandonadong simbahan ay doon nila naisipang magpagabi. Habang natutulog si Ayla ay nagbantay ang binatilyo sa harap hawak ang pana niya ngunit ilang saglit ay nakatulog na rin siya. Maya-maya ay may isang slow-low zombie na dahan-dahan na gumapang papunta sa kanila at nang lalamunin ng nilalang si Spike ay mabilis na inatake ito ni Ayla at hinampas ang ulo sa bato. Kinaumagahan ay labis na nagulat si Ayla na makita roon ang labi ng infected dahil hindi niya maalala ang nagawa niya kagabi. Kalaunan sa paglalakad nila sa kagubatan ay may nakaharap silang isang payat na infected at agad na pinana ito ni Spike. Ngunit dahil sa nagawa ng binatilyo ay napansin sila ng iba pang mga zombie sa paligid at tumakbo ang mga ito papunta sa kanila. Nagmadaling tumakbo ang mag-ina sa wasak na convenience store ng isang gasoline station subalit dahil nag-evaporate ang gas sa ibabaw ng silid ay hindi sila makahinga sa loob. Kinalaban ni Spike ang ilang infected pero hindi nagtagal ay pinasabog ni Eric ang convenience store habang ang dalawa ay nakasubsob sa sahig upang masunog ng sundalo ang mga zombie ng silid. Paglabas ni Spike ay labis na napasuka sila dahil sa nalanghap nilang gas mula sa convenience store at nasabi niya kay Eric na posibleng mas marami pang pumunta sa lugar dahil narinig ng mga infected ang pagsabog. Ngunit napansin ni Spike na hindi magawang makatayo ng ina at kahit pa mabigat sa kalooban ay binuhat ni Eric ang babae upang matulungan ang binatilyo na madala siya sa doktor. Pinaliwanag naman niya kay Spike na habang nagpapatrolya sila sa east coast ng Scotland sakay ng barko nila ay biglang nabangga ito sa isang malaking bagay at nagsimulang lumubog. Gamit ang mga lifeboat ay sinubukan ni Eric na pumunta sa Pangpang subalit tinangay sila ng malakas na hangin papunta sa lugar na iyon. Maya-maya ay nagpahinga ang tatlo sa isang kapatagan upang kumain ng mga mansanas na dala ni Spike at hindi nagtagal ay nagawa ng makapaglakad ni Ayla. Ilang saglit ay nakarinig si Ayla ng ungol mula sa isang wasak na tren at nakita niya sa loob ang isang infected na buntis na kasalukuyang nanganganak. Dahil sa sobrang sakit ay napahawak ang zombie sa mga kamay ni Ayla at nang naluwal na ng infected ang sanggol ay inatake nito ang tatlo pero mabilis na binaril ni Eric ang nilalang. Si Ayla naman ay binuhusan ng tubig ang ulo ng sanggol at pinagtulungan nila ni Spike na matanggal ang umbilical cord ng newborn mula sa ina nito. Ngunit kahit pa napansin ni Spike na hindi infected ang sanggol ay galit na sinabihan sila ni Eric na bitawan ang baby kundi ay babarilin niya sila. Subalit dahil narinig ng Alpha ang putok ng baril ng sundalo ay mabilis na nakapunta roon ang nilalang at kinuha ang lalaki. Nagmadaling tumakbo sina Spike palabas ng tren ngunit pagpasok roon ng Alpha na hawak ang putol na ulo ni Eric ay napansin ng nilalang na wala ng buhay ang kasintahan nito. Matapang na pinana ni Spike si Samson ng ilang beses ngunit wala itong talab sa zombie pero kalaunan ay mabilis na inatake ni Dr. Kelson ng pangparalisa ang nilalang. Pinaliwanag ni Kelson sa mag-ina na binalot niya ang katawan ng iodine bilang proteksyon sa virus at kinuha niya ang putol na ulo ni Eric mula kay Samson. Nasabi naman ni Spike na kailangan nila ang tulong ni Dr. Kelson at agad na umalis sila sa lugar bago pa magkamalay muli ang Alpha. Ilang saglit pagdating nila sa lugar ni Kelson ay nakita ni Spike ang naitayong napakalawak na bone temple ng doktor bilang alaala sa mga namatay na mga survivor at mga infected. Pagkatapos ay pinainom ni Ayla ang sanggol ng tubig mula sa kalapit na lawa habang si Kelson ay sinunog ang ulo ni Eric. Matapos naman ma-sterilize ni Kelson ang bungo ni Eric ay inatasan niya si Spike na maghanap ng pwesto sa templo para rito at na-realize ng binatilyo na hindi isang baliw ang doktor. Pagsapit ng gabi ay kahit walang mga kagamitan ay sinuri ng doktor si Ayla sa mga paraang alam niya upang matukoy ang sakit ng babae. Kalaunan ay pinaliwanag ni Kelson kay Spike na ang ina niya ay may malalang cancer na kumalat na sa utak at sa iba't ibang parte ng katawan niya. Subalit walang gamot na makakapagpagaling kay Ayla at posibleng bawian na siya ng buhay sa lalong madaling panahon na labis na kinagulat ng binatilyo. Si Ayla naman ay malungkot na inamin sa anak na noon pa niya hinihinalang may cancer siya ngunit labis na natatakot siyang sabihin ito sa kanila kaya't humingi siya ng pasensya sa anak. Ilang saglit ay palihim na inatake ni Kelson si Spike ng pangparalisa at si Ayla ay pinahawak sa kanya ang sanggol dahil napagdesisyonan pala ng ina na tapusin na ang pagdurusa niya mula sa cancer sa tulong ng doktor. Maya-maya nang nasunog at na-sterilize na ni Kelson ang bungo ni Ayla ay pinaubaya niya kay Spike kung saan niya ito ilalagay sa templo. Naisipan ng binatilyo na umakyat sa tore ng mga bungo at malungkot na nilagay niya sa tuktok ang bungo ng ina niya habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw.
Ilang saglit ay nagmadaling nagtago ang dalawa sa sewers nang inatake sila ng Alpha upang kunin nito ang sanggol sa kanila. Nang nagawang mahablot ni Samson si Kelson ay agad na tinarak rito ni Spike ang pangparalisa ng doktor at sinabihan siya nito na kailangan na niyang bumalik sa isla kasama ang sanggol. Kalaunan dala ang baby sa basket ay nagsimulang maglakad ang binatilyo pabalik ng Holy Island dahil hindi ito mabubuhay ng walang naiinom na gatas. Pero iniwan lang ni Spike ang sanggol sa gate at nang nakuha ito ni Jenny ay binigay niya ang baby kina Jamie at napansin nilang nag-iwan ng binatilyo ng mensahe para sa ama at pinangalanan niyang Ayla ang sanggol. Si Jamie naman ay nagmadaling nagtungo sa passage ngunit hindi na niya naabutan roon ang anak at tumaas na ang tubig ng dagat. Samantala si Spike ay napagdesisyonang magpatuloy na maglakbay ng mag-isa sa mainland at nangisda siya sa kalapit na dagat. Ngunit nang niluluto na ni Spike ang isda ay naamoy ng mga infected ang pagkain at sinugod siya ng mga nilalang pero matapang na pinana niya ang mga ito. Ilang saglit si Jimmy Crystal na nasa wastong edad na ay nagpakita sa lugar na suot ang rosaryo ng ama niya nang nakabaliktad. Kasama naman ang ilang mga tagasunod ni Jimmy ay magaling na tinapos nila ang mas maraming mga zombie na aatake kay Spike, pagkatapos ay nakipagkaibigan si Jimmy sa binatilyo. Dito na nagwawakas ang 28 Years Later Part 1 at susunod na ang Part 2, The Bone Temple. Matapos na maligtas ng fingers gang ni Sir Lord Jimmy Crystal ang binatilyong si Spike ay dinala nila siya sa hideout nila. Ngunit upang mapabilang sa grupo si Spike ay nagsagawa sila ng initiation kung saan ay kailangan niyang patayin ang lalaking si Jimmy Shite sa isang laban. Pero nang inakala ni Shite na walang kalaban-laban sa kanya si Spike ay mabilis na hinubad ng binatilyo ang pantalon niya at sinaksak sa hita. Ang buong grupo naman at si Jimmy ay hinayaan na dumanak ang dugo ni Shite hanggang sa bawian siya ng buhay. Pagkatapos ay pinangalanan si Spike ng leader na Jimmy rin at hinagi sa kanya ng isang miyembro ang blonde na piluka ni Shite. Samantala ang isang mangangaso ay biglang sinugod ng grupo ng mga infected. Ngunit nang nadapa ang lalaki ay walang awang tinanggal ng alpha zombie na si Samson ang ulo nito mula sa katawan. Pagkatapos ay kinain ng mga infected ang mga parte ng katawan ng lalaki. Sa sunod na eksena ay kinuha ni Dr. Kelson ang labi ng buntis na zombie mula sa abandonadong tren. Pero nang galit na susugod si Samson sa doktor ay agad na inatake siya nito ng pangparalisa ng maraming beses hanggang sa huminto siya. Napansin naman ni Kelson na madalas nang lumalapit ang alpha zombie sa kanya dahil na-addict na ito sa epekto ng pangparalisa niya. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya pagbalik ni Kelson sa Bone Temple ay sinunog niya ang labi ng babaeng zombie at nilagay ang mga buto nito sa templo kasama ng iba pa. Pagkagat ng dilim ay pumasok na si Kelson sa underground na silid niya upang magpahinga. Kinaumagahan ay lumapit uli si Samson kay Kelson pero napansin ng doktor na hindi siya planong patayin ng alpha zombie dahil sa nakukuha nitong droga sa kanya. Habang nakaupo ay napansin pa ni Kelson na naiintindihan ni Samson ang mga sinasabi niya. Pagkatapos ay naisipan ng doktor na inumin ang pangparalisa at agad na nakatulog siya. Pero kalaunan paggising ni Kelson ay laking tuwa niyang makitang hindi pa rin siya pinatay ng alpha zombie pag-alis nito ng lugar. Sa pagdaan naman ng ilang mga araw ay mas lalong napalapit ang doktor kay Samson habang sabay na ginagamit nila ang droga niya. Sa sunod na eksena ang isang grupo ng mga mangangaso ni Kathy ay nakakita ng isang zombie sa di kalayuan. Ngunit ang isang lalaki ay mag-isang inatake ang infected at bigla siyang sinugod ng iba pang mga zombie. Subalit tumalsik sa mata ng lalaki ang dugo ng isang zombie bago niya matapos ang mga ito at agad na naging infected na rin siya. Sina Kathy naman ay nagmadaling bumalik sa maliit na survivor village nila ngunit laking gulat na makita ng dalawa na kumakain sa bahay nila ang fingers gang ni Sir Jimmy kasama ang binatilyo. Ngunit nang nasabi ng leader na plano nilang patayin sila ay mabilis na inatake ang grupo ng isang lalaki at agad na tumakbo si Kathy palayo. Sinabihan naman ng leader si Jimmy Inc. na mag-isang maghanap ng iba pang village na aatakihin nila na labis na kinainis ng babae. Hindi nagtagal ay nakita ni Jimmy Inc. sa Bone Temple si Dr. Kelson na sumasayaw kasama ang alpha zombie na labis na kinamangha niya. Ilang saglit ay ginapos ni Sir Jimmy ang mga taga-village sa isang barn. Pagkatapos ay pinaliwanag sa lahat ni Jimmy na ang ama niyang si Nick na naghahari na ngayon sa impyerno ay ginawa siyang kanang kamay. Nabulong pa raw ni Old Nick kay Jimmy na ang 7 daliri niya ang tutulong sa kanya na maghanap ng mga kaluluwa na isasakripisyo nila sa ama.
Pagkatapos ay habang nagtatago si Kathy sa taas ng barn ay nagsuot ng mga maskara ang Fingers Gang at sinimulan nilang balatan ng buhay ang mga taga-village upang isakripisyo sa ama ni Jimmy. Pero nakita ni Ink si Spike na lumabas ng barn dahil hindi nito kayang patayin ang mga tao at pinabayaan niya ang binatilyo. Kinagabihan ay habang nasa epekto ng droga sina Kelson at Samson ay sinabi ng doktor sa kaibigan na naubusan na siya ng supply ng droga. Kaya't minungkahi ni Kelson na magturok ng nakamamatay na droga kay Samson upang mamatay siya ng mapayapa. Pero biglang nabanggit ni Samson ang katagang moon habang nakatingin sa buwan na labis na kinahanga ng doktor sa kanya. Sa kasalukuyang yon ay nabalatan na ng Fingers Gang ang mga taga-village maliban sa lalaking si Tom. Pagkatapos ay inalok ni Sir Jimmy si Tom na maging miyembro ng grupo nila kung mapapatay niya sa isang laban ng isa sa mga fingers niya. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Tom kay Jimmy at napili niyang kalabanin ang babaeng si Jemima. Agad na ipinatanggal ng leader ang gapos ni Tom ngunit nang kinalaban na niya si Jemima ay magaling na nahiwa nito ang balikat ng lalaki at napatalsik pa ang patalim niya. Patuloy na inatake ni Jemima si Tom pero hindi nagtagal ay nang tatapusin na niya ang lalaki ay mabilis na naghagis si Kathy ng hook sa ulo ng kalaban. Galit na sinugod naman si Kathy ng ilang tauhan ni Jimmy at si Tom ay ginamit ang isang gas tank upang sunugin ang mga kalaban ngunit mabilis na napana ang lalaki ng isa pang kalaban. Pagkatapos ay inatasan ni Sir Jimmy si Spike na habulin si Kathy at nagawa niya itong ma-corner sa tarangkahan ng village. Pero pinakiusapan ni Spike si Kathy na isama siya subalit inatake siya ng babae at nagmadali itong lumabas ng village. Samantala ay labis na kinagalit ni Sir Jimmy na malamang namatay ang isang tauhan niya mula sa sunog. Subalit pagbalik ni Spike sa grupo ay nadismaya rin ang leader sa kanya dahil sa kabiguan niyang madala roon si Kathy. Naisipan naman ni Jimmy na kausapin ng ama niya kung anong gagawin nila kay Spike. Pero si Ink ay minungkahi kay Sir Jimmy na dalhin si Spike ng personal kay Kelson na inaakala niyang ang ama ni Jimmy na si Old Nick dahil sa pulang balat ng lalaki at sumasayaw pa ito sa Bone Temple kasama ng isang alpha zombie. Kinaumagahan ay sinimulan ni Dr. Kelson na alamin ang lunas ng Rage virus dahil naniniwala na siyang magagamot ang mga infected nang nalaman niyang tila bumabalik si Samson sa katinoan. Maya-maya nang hinanap ni Kelson si Samson sa Bone Temple ay nakita siya nina Jimmy mula sa di kalayuan at nasabi ng leader na ito nga mismo ang ama niyang si Nick. Kalaunan ay sinabi ni Jimmy sa grupo na posibleng ayaw ng ama niya ng mga bisita kaya't kakausapin niya muna ito ng mag-isa. Ilang saglit ay hinarap ni Jimmy si Kelson at tinanong niya siya kung siya ba si Old Nick na ang Satanas. Agad na na-realize naman ng doktor na dahil sa pulang balat niya at dahil sa Bone Temple kaya't inakala ni Jimmy na siya si Satanas. Pero pinaliwanag ni Kelson na binalot niya lang ng iodine ang buong katawan bilang pangontra sa virus at tinayo niya ang templo na yon bilang alaala sa mga namatay. Subalit sinabi ni Jimmy kay Kelson na naniniwala ang mga tauhan niya na siya si Satanas at dapat na magkunwari siyang ito kundi ay papatayin nila siya. Napilitan naman ng doktor na sumang-ayon kay Jimmy. Sa kasalukuyang iyon ay sinabi ni Spike kay Ink na hindi si Old Nick si Kelson pero hindi siya pinaniwalaan ng babae bagkus ay labis na nagtataka siya kung anak ba talaga si Jimmy ni Old Nick. Pagsapit ng gabi ay pinaliwanag ni Kelson sa Alpha Zombie na dahil sa droga ay na-realize niyang naapektuhan ng virus ang pag-iisip niya. Pero dahil rin rito ay nakalikha si Kelson ng lunas sa virus at ipinainom niya ito kay Samson. Samantala sina Jimmy ay nag-set ng camp sa kagubatan at sinabi ng leader sa grupo na pumayag si Old Nick na bumisita sila sa kanya bukas pero siya lang ang maaring kumausap sa ama. Kinaumagahan ay habang natutulog pa ang Fingers Gang ay sinubukan ni Spike na tumakas sa grupo. Nang sinugod si Spike ng isang infected ay agad na sinaksak niya ito sa likod ngunit biglang inatake siya ni Jimmy Fox. Pero agad na niligtas ni Ink si Spike at tinapos nito ang kasamaan nila. Pagkatapos ay sinabi ni Ink kay Jimmy na nakita niya si Jimmy Fox na planong tumakas dahil natatakot siyang harapin si Old Nick hanggang sa inatake si Ink ni Fox kaya't napilitan ng babae na tapusin ito. Sa sunod na eksena ay nakaramdam si Samson ng kakaiba sa katawan niya at naisipan niyang pumasok sa wasak na tren. Biglang naalala ni Samson ang nakaraan niya habang nakasakay sa tren na yun ngunit mabilis na inatake siya ng isang grupo ng mga infected. Kahit naman nakakagat si Samson ng mga zombie ay patuloy na kinalaban niya ang mga ito. Sa sunod na eksena ay nagsabit si Kelson ng napakaraming kandila sa bawat tore ng Bone Temple. Pagsapit ng gabi ay natapos ni Samson ang lahat ng mga zombie na umatake sa kanya sa tren. Samantala sina Jimmy ay labis na humanga na makita ang mga kandila sa Bone Temple pagdating nila roon. Pagharap naman ni Jimmy sa nagawang altar ni Kelson ay nagpatugtog siya ng isang rock na kanta habang sumasayaw. Pagkatapos ay binugahan ni Kelson ng droga ang bawat miyembro ng grupo upang mahilo sila.
Pero alinsunod sa plano nila ni Jimmy ay sinabihan ni Kelson ang grupo na laging sumunod sa leader nila at ipagpatuloy ang kanilang misyon habang pinaparami ang bilang nila. Pero kalaunan ay napansin ni Kelson na miyembro pala ng grupo si Spike. Agad na sinabi ni Kelson kina Jimmy na katulad ng Diyos na sinakripisyo ang anak nitong si Kristo sa krus ay nais rin niyang maipako siya ng grupo sa krus, subalit nang aatakihin na ni Ink si Jimmy ay sinaksak niya si Kelson upang mapatunayang hindi siya si Satanas. Nang aatakihin pa rin ni Ink si Jimmy ay pinigilan siya ng mga kasamahan nila at napilitan siyang tapusin ang mga ito. Si Spike naman ay sinaksak si Jimmy sa tiyan at galit na pinabagsak siya ni Ink. Agad na lumapit si Spike kay Kelson at labis na nalungkot ang binatilyo sa sinapit ng doktor. Ilang saglit ay naisipan ni Ink na sundin pa rin ang utos ni Kelson na maipako si Jimmy pero sa nakabaliktad na krus. Pagkatapos ay sinabi ni Ink kay Spike na Kelly ang tunay na pangalan niya bago tanggalin ng babae ang wig niya at umalis sila ng lugar. Hindi nagtagal ay lumapit si Samson kay Jimmy at nakita siya ng lalaki bilang si Satanas. Nagpasalamat naman si Samson kay Kelson bago siya bawian ng buhay at binuhat nito ang doktor palayo. Pero ilang saglit ay inatake si Jimmy ng isang infected. Makalipas ang ilang araw sa isang maliit na village kung saan nakatira si Jim at ang anak niyang babae na si Sam. Habang tinutulungan ni Jim ang anak na mag-aral ng history at pilosopiya ay biglang nakarinig ang bata ng ingay sa labas. Pagkatapos ay nakita nila sa di kalayuan sina Spike at Kelly na hinahabol ng mga zombie at agad na pinuntahan nila ang dalawa. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.